Don't let me down. Don't let me down. Okay, maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako, napakaswerte po natin ngayong araw na to kasi natapos na po ang Kilates Media Forum kung saan ay nagkaroon po tayo ng nagkaroon po tayo ng Kilates Media Forum, no? Na ating pong nasaktihan, no? At naging bisita po natin ang grupo na ang presidente po ng Movement Against Dynasty kung saan dito po tayo natapos sa Aberdeen Court. At ngayon po, nag-proceed po tayo dito ngayon sa International MKYR Academy 8, no? Kung saan narito po tayo kasama po natin si Mike Locke at si Ma'am Presi Alvaro. At we're so happy at ngayon po narito po, medyo inaantabayan lang po natin ang kaganapan dito sa eskwelahan na ito kung saan meron po tayong massage therapist. Ito po yung lisensyado na maaari po ninyo magkaroon po kayo ng pagkakataon na maibahagi po namin sa inyo. Siyempre po mga kaibigan, papasalamat tayo sa buong pamunuan na kakampi online. Ayan. At kapisana ng mga kamag-anak ni Gwantong Magagaang Pilipino, tayo po natin po din sa Luis Nicodemos at nandiyan po ang ating tagapay si JR, si Chris, si Riza at si Carizal. At ngayon po, umakit po kami na yung tagdan at si Ate Presi po nagkakover po sa wala po ng People's Monitor na kung saan pinagbisita po natin ang isang magandang eskwelahan kung saan makakapag-provide po ng malaking tulong para po sa inyong lahat na kaibigan na lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng pag-akal sila ay lumagpas tayo. Kaya na pagkakataon para malaman po yung mga ilang detalye. Pero po for the meantime po, ay of course, si Ate Presi po muna ang papatiin natin mula sa People's Monitor. Ate Presi, salamat po. Bakit po kami sa kasama sa circuit? Okay. Hello, nagingay pa tayo mga kaibigan. Magandang hapon po sa lahat ng ating taga-subaybay. Sa Rakanti Online, with the Judy Guzman. Let's talk. Hindi nyo lang. Yung Guzman present Let's Talk on the Air program. Ngayon po, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. At nandito po nga kami sa isang lugar dito sa Cubao, Quezon City, na bumisita at kami naimbitahan na makita ang kanilang magagandang achievements, ang kanilang maraming program, at para naman may natin sa ating mga kababayan ang ginagawa nitong paaralan ito ang paaralan ng International MKYR Academy. At sila po ay members ng Philippine Association for Licensed Massage Therapy. At hindi pa rin matagal ang ating hingan. At napakahirap po palang umakyat sa isang building habang nagbo-broadcast mga kasama. At napakaganda na lang kanilang eskwelahan kung saan nakatabi ko ngayon ang ating forecaster na si Miss Judy Guzman para po naman sa magdagdag ng marami pang kaalaman tungkol dito at manya po ihahatid namin sa inyo ang mismo presidente at may-ari ng paaralan dito. At kami na nga ay nagkaroon tayo ng media forum with our producer Kit Lagare Pilates. At napakaganda naman ang naging ugnayan ng forum kung saan naging guest ang spokesperson ng siyudad ng Antipolo at ganun din ang kanilang chief of staff from the office of Mayor Luzle ng Antipolo. At ganun din kanina nandun din ang chairman o president, chairman o director ng CCSO. At sobra po
talaga ang ating hininga hanggang ngayon. Nakatas pa tayo ng hininga. At sa ating mga kababayan na diyan sa ibang bansa, lalo na ating mga kababayan bayani ng bansang Pilipinas, ang ating mga kababayan na naghahanap buhay para sa ikaunlad ng kanilang pamilya dito sa ating bansa, ay magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga fans ni Judy de Guzman, sa mga kaibigan natin, sa mga relatives, at sa mga sulit at taga-subaybay, ganun din po sa ating mga kaibigan sa Facebook na palagi sumusubaybay sa ating mga events and coverages. So, kanina nga sa mabalik tayo din sa forum, ay naging bisita po si Attorney Joy Rojas, Fila Lacrom OIC, at ganoon din po si Attorney Vic, Mr. Julie Velasquez, one of the nominees for the Supreme Court presently. At ganoon din po ang spokesperson ng Antipolo City from the office of Mayor Leyve, si Mr. Rolly S. Leyve, at ganoon din si Mr. Andy Gonzaga. Siya po yung Chief of Staff. Napakabigat ng ating mga bisita kanina. At yun nga, mithiin din nila na maipahayag sa tao ang mga nagagawang magaganda at nagawang maganda ni Mayor Leyve. So, ang kitkilatis po ay ayun nga sa kay Attorney Joy Rojas na PCSO ay direct sa LGUs, kaya nasa mga LGUs din daw nakikipag-coordinate ang PCSO. At muli, pababatiin naman natin ang dito nga sa ating sinuntang paaralan, tayo na-invite dito, at kasama natin si Mr. Lukay para naman ibigyan natin ng sentro kung ano man ang mga achievement at ang mga ano ang mga achievements and ano ang nagagawa ng paaralan ito para sa mga ating mga kababayan. So, si Sir ay si Mr. Pip. Mas maganda yung Pedro, Pilipino. Pedro Vasquez, diba? Pero napakabata mo pa kaya Pip Vasquez, diba? So, kung gusto nyo pong maging isang licensed massage therapist, pwede kayo mag-enroll dito sa paaralan ito, dito sa International NKYR Academy. At kanilang motto o kanilang tema ay ang Massage Therapy Training and Review Center like no other. Ang galing. Nag-o-offer sila sa atin ng most comprehensive massage therapy training program that prefer for everyone for the new career. So ito po ay DOH accredited at nandito po siya sa number 26 Columbia Corner Real Street, Subat, Quezon City. So ngayon, bigyan naman natin ng pahayag at mensahe at para naman ang ating mga kababayan nakikinig at taga-subaybayan ng Judy de Guzman presents Let's Talk on the Online ay matunghayan at makapulot sila ng magagandang kapapalooban ng kanilang mga sistema sa buhay, lalo na nga sa massage therapy. So it's your turn, Sir Pete. Magandang umaga po sa mga lahat ng nakikinig. Again, ito po si Pete Vasquez II. Regarding po sa massage therapy industry po, actually hindi lang po yung institution namin, kundi ang industriya po ng massage therapy sa buong Pilipinas. Ang namamahala po nito ay walang iba kundi ang DOH-CMT. Sa pangunguna po ito ni Dr. Kenneth G. Ronquillo. Sila po ang administrative officer o office na nagbibigay po ng lisensya sa mga massage therapists. Actually po may panawagan po ang DOH na lahat ng magiging nagtatrabaho na therapist ay maging lisensyado na pagdating po ng 2015. So katulong po ng DOH, CMT ang mga accredited training institution. May 15 na po ang accredited ng DOH na training institution at isa po kami doon. At katulong
lang din po ng DOH, yung Philippine Association for Licensed Massage Therapists, para po ma-implementa ng maayos yung mga rules and regulation na ginagawa po ng DOH-CMT. Okay, Sir Fit, magandang hapon po at ako po si Julie Guzman, no, ang host sa programa. Natutuwa ko si Ate Percy, hyper talagang excited siya, kaya naisama ko rin siya to know more about this school. Gusto niyo ba malaman, Sir Fit, kailan po nag-umpisa ang International NKYR Academy Inc. At ano po nagbigay sa inyo ng inspirasyon para po mag-umpisa ng ganitong klaseng eskwelahan? Opo. Unang-una po, ang International NKYR Academy or INA po in short, ay nagsimula po siya 2010 sa Cebu po. No? January po, nagpa-registered po kami sa SEC at dito po sa Cubao, ipinanganak ang INA ay ng February 10, 2010 po. So, yun po yung kapanganakan ng INA. Sa loob po ng 2 taon na ginagawa po ng INA, kami po ang nagpuproduce o tumutulong sa mga massage therapist para maging lisensyado. Katuwang po kami ng DOH. So ang amin pong adhikain para maayos po to, no, sa pamumuno po ng aming boss na si Teresa Tatara. No, siya po ang aming boss sa Cebu at ako naman po ang nagmamanage dito sa INA Cubao. Ang aming adhikain po ay matulungan po ang ating mga kapatid na nagmamassage na malisensyahan para mas maitaas po natin ang antas ng aming profesyon bilang isang massage therapist. Wow. Ako ba, hindi ako napapanood nilang po sana siya. Anyway, sa susunod po, magkakaroon tayo ng video coverage ko mismo dito sa studio, no? So, pag inisipin mo to, di ba, I-N-A, di ba, INA? May I siya, so inay. Dahil kay Julie, magiging inay na siya. Ito po ang grupo na International NKYR Academy Inc. Yan ang inay, no? Parang inay, di ba? So, ibig sabihin, pag sinabi kasi natin sa tip na inay, no? Ang ibig lang pong sabihin nito, merong pagmamahal. Di ba, usually, kasi ang nanay talaga nandun sa bahay, na may pagmamahal sa isang pamilya. Kasi ang itay naman, pag itay naman ang pinag-usapan, nasa labas naman yun, siya naman nagpuprovide ng financial. So this time, parang inay na rin to kasi una-una, sila yung ating sandigan, di ba, Ate Percy, no? Okay, Mike, medyo meron tayong ipapakilala kaya ta Mike, bilang isang kasama natin ngayon dito sa programa ng Kakampi Online. Yes, good afternoon, Jovi. Maraming salamat. Again, mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Cubao, branch ng International NKYR Academy. Ayan. Actually, ikaw... Yes, pakilala natin yung kasama natin, Ate Jovi. Actually, kaklase ka itong mga to. Congratulations mga classmates, no? Nagtapos sila ngayon sa... Actually, kami. Nagtapos kami ngayon na pasado na namin po yung Licensed Massage Therapy Examination ng DOH. Ayan. Mamalaki yung pakikilala ngayon yung dalawa kong kaklaseng nagtap sa practical exam. No? Katatapos lang itong February 21. Alam mo, marami kaming nag-exam noon, Ma'am Jovi. The whole February, the whole month of February. Napakarami namin. Very, very intense kasi kada isang oras. Pero pwede ba namin, banggitin kung paano naging procedure o silent muna yung exam namin. Pero, generic lang. Yung examination sa practical kasi, you have to tell the assessor yung sa actually 30 minutes lang. Paliliwanag mo yung napakahirap nun. Napakatindi ng pressure na ilalaan sa'yo. Pero on top of that, napakarami nila na nauusan itong mga kaklas kong ito. Ewan ko kung ako nung pinagagawa ng mga kalas, hindi na tutulog. Anyway, ang una ay si ate, no? Si Ate Annabel Cielo. Ayan. Hello, Ate Annabel. At saka yung isa naman, si Ate, buti na lang may camera tayo mamaya, no? Si Ate Pauline Laksawana. Yan, kilala ko itong mga ko. Ayan, papatingin ko na si Pauline Laksawana. Ito, nag-aaral ko sa PLM, eh. Si Ate Pauline mo na. Ayan. Greet ka lang. Batiin mo muna yung mga listener natin. Good morning sa inyo lahat. Ako po si Pauline Laksamana. Ang bagong top
5. Mahirap ito sa mga to. Mahirap naman. Hindi naman. Hindi naman mag-ibado lang. Okay, Mark. Teka lang Okay, Mike, bago natin ipagpatuloy, mas excited ako kung makikita tayo sa studio. So siguro, i-process natin ng Skype. Okay. So, sa ating pamunuan ng Kakampi Online, mag-Skype po kami. Kukontak lang po kami dyan sa inyo. I-accept mo lang po kami. So, ipaprocess mo lang muna natin. Pansamantala, magbibigay na tayo at iposin ng awitin mula sa UK London, ang awitin ni Ed Tinoso. Take it away. Tatawag ko niya ako kapatid na GR. Thank you. On the day that you're down and no one to cry on, feeling of emptiness, the soul and bitterness, you stumble and fall, you feel you can't go on. You said to yourself, I can make it. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. Life's nothing, my friend, just moving, going on. There's hope, there's a new day for you and for anyone. Don't lose your faith, believe in yourself. All the troubles can be carried on. I am proud of you, you're my friend. I am proud of you, you're the hero. With your courage and determination, you make it through. Now you've done the best, the sun will be shining again. You said to yourself, I can make it. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. Marinig ko lang ang pangalan mo, nangingitim na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko.
pag-ibig ko, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Love kita. Love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Love kita, pag-ibig ko. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe above the storm, the smallest play will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know and I love you so. The people ask me how I believe till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life had been. But life began again the day you took my hand. And
natin ngayon ay ating kagapay. Gusto ko magpakilala kay Sir na bumbuo para ho sa ngalan ng ating pagbabalik, no? Salamat nga pala sa ating singer, si Ed Tinoso na UK London. Okay. Sir, lapit dito. Yan. Okay. Isang magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Yes. Ako po si Pete Vasquez II, isa pong lisensyadong therapist at isa pong nagmamanage sa isang training institution na accredited ng DOH. Ito po yung International NKYR Academy, and at the same time po ang Vice President po ng Philippine Association for Licensed Massage Therapists. Ayan. Well, actually, mga kaibigan, andun po yung monitor na sa kabila. Anyway, Sir Pete, no, ako kasi una-una, simple ang eskwelahan ninyo at nakita ko mukhang magaganda ang mga estudyante nyo rito. At syempre, dahil magaganda ang mga estudyante nyo, alam mo ba, Sir Pete, no, na marami ring plus factor kasi kapag ang isang ang ating isang, let's say, ang ating isang therapist ay merong itsura, di ba? Isang plus factor yun. Ito bang mga estudyante natin, isa po ba nanggaling po, saan po sila nanggaling? Actually, ma'am, iba't iba po ang kanilang pinanggalingan. Yung iba po ay ordinaryong may bahay lamang. Yung iba naman po ay mga nagtatrabaho sa mga sikat na hotel, no? Yung iba naman po nasa barko, no? So iba-iba po ang mga pinanggalingan nito, mga to. So nagsama-sama po sila dito sa training center. Alam mo, Sir Pete, sa totoo lang, every week kasi nasa ispa rin ako. At gustong-gusto ko yung therapist na nakatalaga sa akin, no? Ngayon, so nakita ko sa inyo, nagulat lang ako kasi usually, dito ka depressive pumesto para makita. Kunin mo yung isang upuan, yan. Nakita ko, Sir Pete, no? Ang therapy po ba, kapag nagpapa-therapy po tayo every day, masama po ba o kailangan meron tayong, meron tayong gap para hindi masyado mabubog ang katawan natin? Una po sa lahat, kailangan po munang maunawaan ang ibig sabihin ng massage therapy. So may iba't ibang klaseng massage therapy po kasing tinatawag. Una po, may tinatawag po tayong pediatric massage, which is nakadesign po siya sa sa bata. May tinatawag naman po tayong geriatric massage para naman po sa matatanda. Yung katanungan nyo po na kung masama bang araw-araw ang masahe, depende po ngayon, ma'am, sa objectives yun. Kung ang trabaho nyo po ay masyadong stressful, kailangan nyo po mag-araw-araw ng masahe. Apo. So depende po kasi yun sa objectives po. So, ibig sabihin, Sir Pete, walang kinalaman yung okay lang, basta mild lang naman siguro, no? Yes po. Okay lang po yun. Ayan. Okay, Ate Presi, alam ko may mga tanong-tanong ka kasi ikaw marami ka ring mga excited ka rin kasi kaya ka nga sumama, di ba? Ay, tanong ko lang, ano po yung difference na reflexology sa therapy? Okay. Actually, siguro po yung tamang katanungan po, ano yung pagkakaiba ng reflexology sa ibang modalities ng masahe. Yung reflexologist po, from the word itself, reflex means response, ology means study. So, ibig sabihin po, study po ng response ng ating katawan once na pinindot po natin yung kamay, talampakan at tenga. So, ibig sabihin po, ang reflexology po ay may mga corresponding point po doon sa ating kamay pa at tenga. At pag sinabing reflexology, kamay tenga pa lang po ang ginagalaw. Unlike po din sinasabing Swedish massage, full body massage po to na ginagamitan po ng oil sa pagmamasahe sa loob ng isang oras. Ako, Sir Pete, kailangan pag tayo pumunta sa studio, sampulan mo yung aming producer. Pwede. Si Fenico Demos at yung kanyang mahal na Hunyo! Ayan, sinunod dyan sa may gwapong nakaupo doon Okay. Okay, Sir Pete, ang akin lang naman, natutuwa po kasi ako dahil una-una. Meron tayong pag-upload ng pagmamahal, di ba? Kailangan yun Pag nagka-therapy po, paano pa usually yung kailangan i-feel mo para makuha ng client yung gusto nilang applause? Actually, unang-una po, number one na kailangan komportable po ang kliyente at komportable ang therapist. No? Parang katanungan po dito, paano ka makakainganyo ng kliyente? Unang-una, kung ikaw po yung may-ari,
kailangan pag nag-set up ka ng isang spa or clinic, na-address po yung 5 senses natin. Una po, sense of sight. Kailangan po yung mga natin naka-design doon sa clinic ay maganda. Yung tinatawag pong sense of hearing, yung music pong ginagamit natin na kailangan tumatagos sa ating kaluluwa. Yung sense of smell, yung aromatherapy po. And then sense of taste, yung complementarity na ino-offer po natin. At higit po sa lahat, yung sense of touch. Meaning po, mawala na po yung 4, pero yung sense of touch, kailangan nandun. Ibig sabihin lang po, kailangan maturuan po natin ng maayos, good values, yung therapist po. Kasi nakasalalay po ang buhay ng mga spa o ng clinic sa isang therapist po. Okay. Okay, Sir Pete, bago natin pagpatuloy kasi marami tayong nakahandang katanungan, ay ibigay muna natin na isa nating mga awit mula sa Alpha Bar, Saudi Arabia, at nakaantabay din po kasi ang mga grupo sa Middle East. Sila po ay mga grupo ng mga nurses pero naging therapist po para po lang sa ito po kasi alam niyo naman yung mga nurses natin na mga may bakante na hindi agad nakakapasok, pansamantala, meron din silang mga kaalaman sa therapy. Alam mo, ako gusto ko rin ng ganun yung habang naghihintay ako ng project, ay pwede rin akong pumasok sa iba pang alternatibong trabaho. Okay po ba yun, Sir Pete? Ay, maganda po, ma'am. Okay. At ngayon, mga kaibigan, bigyan muna natin, Chris, ang isa nating mga awit mula sa Middle East, Mr. Alice Belleza Navarro. Take it away. Okay, I'm gonna sing again. Ayun, basa mo po. Bawat saglit at sandali at sigap na pagpunagi Magigahan bawat mali O iyong bago ito ay kagikahan ko ang pagkakataon sana'y huwag itapon ikaw tulad tuloy ay may napithap ko baka ika'y kapalikon sa nagaan bawat ngayon nasayang lang na panahon ituloy mo kahapuliwaring para di bigla ang bukas bakit tayo ng ganda sa isipan kung bawat ngayon mo sa'yo ay ating sulat kay ganda ng buhay sa buhay mong hirap kahigit na nakapiling may duka
di na rin sasabi. Ngunit bawat ngayon dakila mong nagabi, masasabi mo kahit na ang bukas di sumagiba, ang nabot mo'y langit na. Ituloy mo kapiwari sa nag-iibig lang, ang bukas pagkitay ng ganda sa isip lang. Kung bawat ngayon ko sa'yo ang laging sulit lang, kay ganda ng buhay, bukas mo'y matibay, dahil lang sa ikas ngayon. Ituloy mo kapiwari pag-ibig lang, ang bukas pagkitay ng ganda sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang. Putol? At po, yan po si Aris Villeza Navarro. At syempre nagpapasalamat po tayo dahil parang naging excited si Sir Pete. Sa tingin ko lang, ayan, kasi excited siya kasi nakikita namin sa monitor yung mga lumalabas yan sa kakampiyonan. O Sir Pete, ano po ba yung dahilan na nagkahilig kaya sa pagiging therapy? Actually, way back 1994 pa po ako na nagpa-practice ng massage therapy. At the age of 19, nagsimula na pong maging, nahilig ko na po yung profesyon. Actually, may instances po doon na may isang asthmatic na matanda na papunta po doon sa clinic na pinag-OJT-han ko. Ang pangalan po nung clinic, dati po, 1994, ay Likas Lunas. No? So, pumunta po itong matandang to at inaatake ng asthma. Kasabay po nung panalangin ko, pinindot ko po yung mga points na dapat pindutin sa isang taong may asthma. Sa loob po ng 5 minuto, kumalma po to. So, dahil po dun sa experience yun, mas lalo po akong nainganyo na mag-aral at pag-aralan to. Kaya by profession po, ako po yung massage therapist na naging physical therapist. Dahil po dun sa gutom, dun sa knowledge, dun sa sitwasyon pong yun. Kaya yun po, tinuloy-tuloy ko na. Nag-aral pa po ng alternative medicine para mas lalong lumaganap o lumago yung kaalaman pong yun. Pero alam mo ba, Sir Pete, no? Kung kayo po ay therapy na nakakapag-relieve ng ilang mga pain na nararamdaman na ating mga kababayan, di ba mas maganda to kaysa mag-take ka kagad ng medicine? Actually, lahat naman po maganda yan. Kaso lang, para po sa akin, it is a calling, no? Kasi kung naging doktor naman po ako, siguro hindi naman ako hahawak na ng katawan ng tao, no? So, kanya-kanya lang pong specialization yon. Pero ito na po siguro yung sa akin, pinakamaganda kasi yung human touch nandun po sa sa therapist. Actually, yung biro nga po, kami daw po yung may kakayahang magpahubad ng aming kliyente, no? So, sa ibang profession po, hindi kaya yon. Sa profession lang po ng massage therapy po yan. Totoo yan, Sir Pete, kasi basta kung nagpapamasahe ka, basta wala ka lang mali siya, no? Oo. Kasi actually naman sa ibang bansa kasi, I've been there, no? Matagal-tagal din tayo sa abroad, 25 years din tayo sa abroad. At of course, madalas tayo magpunta sa mga spa center, lalo sa mga tinitirahan kong hotel, ay meron na right away na mga ganong services. Doon ko nakita yung yung nami-minimize ko yung pagkakasakit. Hindi ako masyado nagkakasakit, hindi nananakit yung katawan ko dahil dito sa therapy na pinupuntahan ko. At meron kasi mga pinag-aaralan kayo, mga joints, na pag napindot lang yung mga
merong dahilan ng pagkakasakit, parang nangyayari na ito lang yung pagkakataon na marirelieve ka at hindi ka na kailangan maghanap ng gamot para uminom pa. Opo, no? So actually, yung po yung ginagamit na principle po ng massage therapy, yung tinatawag nilang endorphin theory. So ito po yung isang substance sa ating katawan na once na mapindot po yung mga points na yun, ma-activate po yung sa brain natin, yung part po doon sa brain natin tinatawag na hypothalamus. At ito pong hypothalamus na to ay may kakayahang mag-release ng isang substance na kung tawagin ay endorphin. At ito pong endorphin na to, siya po yung natural painkiller ng ating katawan. So once na ma-activate po to, nare-relax po ang ating katawan. Okay, ma'am. Okay, sir. Kausapin naman natin si ma'am. Dito po kayo, ma'am. Ma'am Cielo. Ayan. Siguro, ikaw isang mahilig din na, sa trabaho pagdating sa therapy. Ano po ba yung nag-encourage sa'yo para gawin yung ganitong klase ng trabaho? Actually, ma'am, magandang tanghali po muna sa lahat. Ako po si Annabel Cielo ng NKYR Academy. Isa po ako sa nag-top 4 for practical exam ngayon. So, ang nag-encourage po na makuha at marating ko tong profession na to, isa rin po dun sa mga naging kaibigan ko. Marami po ako naging kaibigan na nagka-therapist na sila at nag-a-abroad din po sila at the same time. So actually, malayo po talaga ito sa linya ng aking pinag-aralan dahil ako po ay isang undergraduate civil engineer tapos napunta po ako sa ganitong profession. So, nung nakuha ko po at nalaman ko po yung mga benepisyo at maaari pong makatulong, hindi lang po sa pangangatawan ko, kundi maging sa kapwa ko, pamilya ko, unang-una sa lahat. So, na-encourage po ako lalo at pagsikapin pa, paghusayin pa po bilang isang licensed massage therapist po ngayon. Nako, parang na-inspire ako, lalo na ako, no? Kasi una-una, actually, medyo high school pa lang ako, naghahanap na rin ako ng pagkakataon na maging therapy, no? But then, dahil nga ako mismo ay nakakaranas ng magandang servisyo mula sa mga therapists, so naging regular na sa akin every week na nasa therapy center ako, kung saan papasalamat din ako sa Pinoy Spa sa discount na binibigay nila sa akin. Dito lang yung sa Mabawa, sa may Farmers Cubao. Salamat po sa discount na binibigay sa akin dahil una-una, ang gusto ko lang matikman naman ng ating mga taga-kakampi online, maranasan nila kung gaano kasarap ang mahagot na isang mga therapy na graduate dito sa Inay. Sa Inay International NKYR Academy Inc., no? Na pinasasalamatan ko nga po dahil una-una, ito po yung pagkakataon na nakadaupang palad po natin sila dahil po kay Mike Lokay. Mike, baka may gusto ko idagdag dyan at ikaw naman ang magtanong dito sa ating next panel. Ay, Ate Percy, halika Ate Percy. Ikaw naman ang umupo rito para magkwentuhan kayo ng ating mahal na top 4 student pagdating sa oral examination. Okay, Ate Percy? Buka mo na dyan. Hello, magandang hapon pong muli sa Kakasi Online. Ito po ang inyong lingkod, Percy Lazaro. Magandang hapon sa iyo, kasamang Nicodemus. At tayo ay live ngayon dito sa isang paaralan ng mga therapists. So, katabi natin ngayon si Miss Annabel Cielo po. Cielo. Bukod sa hindi related yung iyong course dito sa pero sa iyo, ano yung nakikita mong vision? Saan ka kaya mag-fulfill? Saan ka maligaya? Dito o dun sa iyong profesyon, sa iyong kursong kinuha? Dito ko na po sa bilang isang lisensyadong massage therapist. Kasi nandito na po ako, tutuloy-tuloy ko na po siya. Pangalawa, malaki po talagang bagay ang may tutulong nito. Hindi lamang po sa kapwa, kundi sa atin, may i-apply natin yung mga benepisyong makukuha natin kapag ginahagod tayo. Nakakatulong siya sa lahat, mula sa ulo hanggang paa, nag-circulate lahat ng mga, nagbibigay siya ng panibagong blood or nagbibigay din siya sa mga katawan natin ng karagdagang lakas na naiipon natin or napapalitan siya. So in short, ito yung gentle touch of good love. Yes, diba? Makumpleto, tender na love and care pa. So
So kayo ba naman, wala ba naman kayong pinipili? Halimbawa lang naman, yung isang ihahagudin mo, kapag karamihan may sakit na diabetes, di ba? At merong, alam mo naman sa diabetes, minsan merong mga sugat-sugat na yan, hindi gumagaling. Yung ba naman, ano may papayo mo, tama ba silang hagudin sa ibang parte ng katawan kahit na ganong may mga sakit na ganon? Una-una, tatanungin po muna natin yung mga client natin or yung guest natin kung ano po ang kanilang personal information regarding po sa ating kalusugan. Kailangan malaman po muna natin bago po natin siya bigyan ng therapy plan. Kailangan tanungin po muna natin si client kung ano ang mga past, naka-recover na ba siya ng mga operations, medical, meron ba siyang mga ini-intake para ma-avoid natin yung mga bagay na pwede makapagbigay ng hindi magandang therapy doon sa client. So napakaganda kung sakali man yung ating mga kababayan nasa ibang bansa nakikinig at nanonood. Meron din silang mga mahal sa buhay nandito sa Pilipinas. Paano naman namin kayo mai-rekomenda? Paano kayo makikita? Saan kayo makahanap? Ano mga whereabouts sa inyo para naman ma-apply niyo yung inyong magandang pinag-aralan ngayon? Sa ngayon po, at nagte-training pa po ako. 5 days pa lang ako nagte-training sa isang Strayscape company. Ang mga pinapasukan po nitong Strayscape company ay isang concessionaire sa mga 5-star hotel. Tulad ng Shangri-La, Peninsula, Oriental, sa Mandarin. Ngayon, isa po ako sa napabilang at napakaswerte ko dahil wala pa po akong experience. Sa totoo lang, hindi pa po ako practitioner. At nakuha naman po ako sa kadaupan ng pagsisikap ko, napasama po ako doon sa pabilang. So ngayon, magte-training pa po ako. So 2 weeks pa. So congratulations, magandang dalaga. And then, susunod naman natin ang iyong kasama. No? Alam ko, nagmamadali ka dahil kailangan ko na. So, kaway ka na sa ating mga listeners, mga taga-subaybay. Sa buong mundo yan, ha? Okay, thank you. Okay, God bless you din. So, ito pa po rin po, isa pa rin pong magandang dalaga. Talagang, tama mo sa pagiging therapist mo, laki mo kasi, di ba? Kasi sabi nga nila, kailangan kasi yung pwersa ng pindot-pindot, himas-himas, kailangan talaga yan with force, di ba? Kasi may nagpapatherapy na kailangan ko lang yung mild, kailangan ko lang soft, pero gusto ko hard, di ba? So, ano naman ang iyong maibibigay na differences kung ano yung hard and soft between that dalawa? At saka sino ka and ano yung iyong tinapos dito at isa ka ata sa mga talagang top-notcher sa mga gumraduate ngayon. So, it's your turn. Magandang dalaga. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Pauline Laksamana. Ako po ay isang licensed massage therapist. Recently top 4 po, ay top 5 po pala sa practical exam po para po sa ating DOH licensure exam for massage therapy. And bago po talagang pumasok po ako doon, ang una ko po talagang kinuha is hindi po talaga related din sa massage. What? Anong course mo dati? Chemical engineer po. Chemical engineering student po ako. And opo. Chemical engineering student po ako ng pamantasan ng Lungsod ng Maynila, pero hindi po ako, undergrad po ako doon. And dahil po sa aking mga parang struggle, kaya po napadpad po ako dito. And ngayon po, yun, kino-continue ko na po siya. Nagkaroon po ako ng panibagong daan. Kumbaga, alam ko po kung mas na kung saan ako komportable at saan ako magiging ma-excel yung mga talents ko or yung skills ko. Dun po. Okay, gusto mo muna malaman what's your name at ilan taong ka na? Ako po si Pauline R. Laksamana. 19 pa lang po ako, kaka-19 pa lang po. Grabe, 19 ka pala. Anong height mo? Kasi parang mas malaki ka pa sa akin. 5'5" po ata, 5'6", hindi ko po masyadong sure. Excuse me, ako'y 5'8". 5'8 na nga ako eh. Malaki ka na. Yun po yung nakalagay. Anyway, alam mo, Ate Presi, nakakatawa, no? 19 years old pa lang siya, pero nagkaroon siya ng pursigido. Yung, alam mo, hindi naman kailangan na, kagaya niya, chemical engineer siya, no? Pero hindi yung nag-ingat lang para mag-ship muna siya sa ibang course
na gusto rin niya at in the future pwede naman niya ituloy-ulihin, di ba? Oo naman. Oo, alam mo kasi sa pagmamassage, sabi ko siya gagamit ka ng chemical di ba? Andyan yung lotion, yung oil, lalo yung mga mababangong mga kamahit na yan, di ba? Kasi kasama naman yan dyan talaga. So, kami natutuwa, hindi lang ikaw, maraming pang therapists, at ganun din mga ibang reflexologist, hindi yung kurso nila. Yung iba na, may edad na, may apo na, may anak na, nagpupunta ng kursong ganyan. Kasi ito ang tatandaan natin. Yung ginagawa ninyong kurso na yan, yung pagmamasahe. Sa akin, observation ko, kailangan ang main vision mo ay cure mo muna yung iyong pamilya. Di ba? Tama na. Kailangan priority yung pamilya mo muna. Doon mo muna siya i-adapt. Kasi number one na talagang doon mo muna i-apply sa kanila. Second, your friends na. Pangalawa, ito na, may clients ka na. Ito na yung kikita ka na. Di ba? So, kung hindi ko mo ito isang hindi tuntog masa, mo, oo, ay, mag-time out na ako. Sige, maraming pong salamat. Paalam, biglang-bigla. Mami, ako meron pa naman kaming online uli. At sa'yo, kasama mo. Thank you very much. Kasi kami online. Bye-bye. Okay, maraming salamat po mga kaibigan. At nagpapasensya na po nung medyo patapos na ho pala. At salamat sa ating technical partner, si Chris ng Sakampi Online sa Pamunuan po. Maraming salamat. Of course, ang alam po na aking partner, Captain Rolando Durana and Fred Dilagaro. Ito po, si Juvie de Guzman nagsasabing maraming salamat po at update po namin kayo sa mga magagaling na therapist mula po rito sa Cubao City. Yan, Quezon City. Sa alam po ng International MKYR Academy Inc. Muli po, ito po ang inyong host, si Juvie de Guzman. I love you all. Bye! Juvie de Guzman presents Let's Talk on the Air. Juvie de Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar EPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 coffee with agaricus and ginseng extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabat